Inalikan niya ang aking noo bago tumalikod pumunta sa duffel bag niya naglalaman ng kanyang mga damit. I chuckled. Ang OA mo, Carlos. Kaya ko naman. I'm not OA, I just love taking care of you. Kunot noong depensa pa niya. Walang hiya-hiya na nagbihis siya sa harapan ko. Pinagkibit balikat ko lamang iyon dahil sanay na naman akong makita siyang hubad. Noong nasa mansyon pa kami, ganyan din siya. Komportable siyang maglakad lamang nang hubad-hubad sa harapan ko. Natahimik ako at nangingiti, pinaglaruan ang pang-ibabang labi ko. Nalala ko kung para naging maayos ang tali ng samahan namin nitong mga nagdaang araw. Hanggang ngayon, pakiramdam ko na nanaginip lang ako. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman na nasa itaas kung gaano ko inaasam-asam ang bagay na ito. Kung ilang beses ko siyang kinulit na sana isang araw, pagising ko, wala nang bigat ang aking puso. Na sana ibigyan ng pagkakataon ng aming pagkasama, na sana hindi lang sa papel at batas ako maging asawa, at ito na yon. Marahil para sa iba ang tanga-tanga at ang rupok-rupok ko, pero sa akin ito ang tamang desisyon ng ginagawa ko. Wala iba makapagdidikta sa kung ano at dapat na maging takbo ng buhay ko dito sa mundo. Matapos kong maligo, siya na mismo nagpresenta na mag-blower at magsuklay ng buhok ko. Nakaharap kami sa vanity mirror at tuwang-tuwa ako habang pinapanood siyang seryosong-seryoso ginagawa. Sa lubong ang kanyang makakapal na kilay pero puno ng pag-iingat niya na inahawakan ng kaaking buhok. Do you know how to braid hair? I asked him out of the blue. Bahagya siyang tumigil. Tininan ako mula sa refleksyon ng salamin. Why? Do you like guys who know how to braid? Parang bata niyang tanong. Swimsim ako ng milk tea bago nagkibit balikat. Tanong lang. I know how. He stated. Really? How? Mayabang siyang umisi. Pinag-aralan ko noon. Mahinahong tugon niya habang pinagmamasa ng aking ekspresyon. Binitawan ko ang iniinom ko. Marahan ko yung ipinatong sa vanity mirror. Tila merong pait na lumukob sa aking dibdib habang iniisip na pinag-aaralan niya yun para sa babae niya or probably for Anne. Para kay Aya, patuloy niya. He crouched a bit and kissed the top of my head. I sighed in relief and he continued talking. Palagi kasing busy noon si Mommy. Wala siyang time para alagaan si Arya. Madalas siyang umiyak noon kasi nainggit daw siya sa mga classmates niya na naka-fishtail braid ang buhok. He then laughed. Ayaw naman niyang ipahawak sa akin ang buhok niya. Only me and Manang yata can touch her hair. So bilang kuya, I obliged myself to learn how to do that shit. Si Louie at Dewi nga pinagpa-practicean ko since mahabang buhok nila noon. Halos sumakit na nga anit nila eh. Maging ako, hindi mapigilang matawa at mapangiti sa mga kinukwento niya. Ang cute nila magkapatid. Ano nang pinag-aralan mo para kay Aya? Dagli siyang tumingala at nag-isip. We used to play fucking Barbie or other girly stuffs. Tiimbagang nawika niya. Natawa naman ako roon. Hindi makapaniwala. Really? Aya has no friends. Hindi siya pinapayag makipagkaibigan ni Mommy noon. That's why ako nakikipaglaro sa kanila. Imbes na nagbabasketball kami ni Louie naglalaro kami ng larong gusto ni Aya so she wouldn't be sad. Litanya niya. Hanggang sa pagkain, patuloy ang pagkukwento niya tungkol sa pagkabata nila at hindi ko maiwasang mapahanga ng sobra. The way he cared and loved his sister was unconditional. I suddenly wonder how it would go since we have our own child. Would he be the best father? Natigilan ako sa biglang pumasok sa isip. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig. We made love last night. We did not use any protection or pills. He came inside me and I'm fertile. Posible kayang, baby, you okay? Nag-aalala niyang tanong at tinawakan ng kamay ko. Namumutla ka. Do you want me to call a doctor? Natatarantang dagdag pa niya. Akmang tatayo siya pero agad kong hinawakan ng kanyang braso para pigilan. Hindi, okay lang ako. Matagal niya akong tinitigan. Magkasalubong ang kanyang kili at tila mapilit na binabasa kung totoo ba ang sinasabi ko. Umiling-iling ako at tumawad dahil sa pagiging overacting niya. Carlos, I'm okay. I reassured him, laughing. Fine. Finish your food so we can test again. Bumuntong hininga siya at tinawakan ng isa kong kamay. Nilalayon sa kanyang labi at masuyong hinalikan. Matapos kumain ng tanghalian, muli ako nagpahinga. Si Carlos bumalik sa kanyang cabin dahil meron siyang nakaschedule na meeting sa trabaho. Hapon na magising ako at makabalik na siya sa aking kwarto. Unti-unti kong iminulot ang aking mga mata at ang unang tumambad sa akin na matikas niyang likod dahil wala siyang saplot na pang itaas at naka-denim pants bilang pang ibaba. Nakatalikod siya sa aking gawi. Nakarap siya sa bintana habang may kausap sa telepono. I did not move or make any noise and just eavesdrop on their conversation. Hindi ka na ba makapaghintay na makita ako kaya minadali mo agad ang mga trabaho mo? Malambing na aniya sa kausap. Dahilan para kumunot ang aking noo. Sino na namang kausap niya?
Of course, I can't wait to see you too, baby. He trailed off as he heaved a sigh. But Arya is still resting. I can leave her here alone. Napangawi siya at bahagyang inalayo ang cellphone sa kanyang tenga na para bang nabibingi siya. Naninikip ang dibdib ko at tila merong nakabarang bagay sa aking lalamunan. Baby, sino ba yung kausap niya? Bakit ka na lamang kalambing yung paraan ng kanyang pagkasalita? May ibang babae ba siya? Was it Lizzie? Larissa? Or maybe another girl he met while we were apart? Napakurap-kurap ako na maramdaman ang pag-iinit ang magkabilang sulok ng aking mata. Malibang, binigyan ako ng panibagong tsansa? Stop shouting at me. I'm your brother, Arya. Baka nakakalimutan mo. He uttered, annoyed and with a hint of a warning in his tone. My breath hitched as I blinked my eyes tenderly. Gaga? Si Aya lang pala. Fine, fine. Susunduin ka na namin. Just stop cursing me. You brat? Inis na singhal ni Carlos at nakasimangot pang pinatay ang telepono. Humarap to sa aking direksyon. Halos mapatalon siya sa gulat na magtamang aming paningin. He held his chest and sighed nervously. You startled me. Lumakad siya patungo sa akin. Yumuko at masuyong pinupog ako ng halik sa aking pisngi. Kanina ka pagising? Mahinahong tanong niya habang sinusuot ng kanyang t-shirt. Bumangon ako pero hindi pa rin siya nilulubayan ng tingin. Matapos isuot ng kanyang damit, lumapit ulit sa kama at humiga sa tabi ko. Hinila niya ulit ako at pinagsisika ng sarili sa akin. Pinupulot niya ang braso niya sa aking bewang at tinantay ang hita sa aking hita. Napaungol ako dahil sa bigat niya. Is that Aya? I asked. He lazily nodded his head as I felt his hug tighten even more. Yeah. Parating na raw ba siya? Napapikit ako sa marahang pagsuklay niya sa aking buhok. Naramdaman ko rin ang marahang paghalik niya dito. She is still in the airport in Manila, waiting for her flight. He groaned and continued speaking. Wife, is it okay kung tayong susundo sa kanya sa airport? I thought Louie would fetch her. Nagsalubong aking kilay sa pagtataka. Ayaw niya raw eh. Galit na galit sa akin nung sinabi kong si Louie ang susundo sa kanya. Tugon niya at mataman akong tinitigan. Okay lang ba? I know you're still sore but... Okay lang, Carlos. Di naman na masyado masakit ang katawan ko. Nagliwanag ang kanyang mga mata, kasabay ng pagsibol ng pilong ngiti sa labi. Talaga? Ibig sabihin ba niyan pwede na ulit? Bumangon ako at tinampas ko siya ng unan. Tawang-tawang loko, habang ako lumay asar na asar sa kanya. Kung pwede ko lang siyang tadyakan palabas ng cabin, ginawa ko na. Hanggang sa utusan ko siyang gumayak na para ba sa pag-alis namin, patuloy pa rin siya sa pagpupilit niya. Para siyang bata na hanggat di mo pagbibigyan, hindi ka rin titigilan. Bakit ayaw mong sabay tayo mag-shower? Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Nakangusong pagmamaktol niya habang nakaupo sa kama. Abala ako sa pagpili ng isusuot kong damit, pero nagawa ko pa rin siyang lingunin ng may pagbabanta. Tigilan mo ako, Carlos Santaniel. Kilala kita. Humagik-hik siya. Shower lang talaga, promise. Wala akong gagawing masama. Masarap lang, pwede pa. Manahimik ka nga dyan. Isa pang pangulit mo, sasabunutan na kita. Hanggang sa pareho na nga kami nakapagbihis sa tanda ng umalis. I just wore black tube bralette crop top at white denim short shorts. My clothes were a bit revealing but it didn't give me any comments. Instead, he complimented me on how I can be effortlessly beautiful. Ang bolero talaga ng loko pero at least it somehow made boost my confidence. Kahit noon pa man mga panong di pa kami okay, hindi niya ako adlangan sa gusto kong isuot na damit. Palagi niyang sinasabi ko sana ako komportable, doon ako. He just reminded me to wear clothes, appropriately based on the occasion. But anyway, my husband looks so clean and undeniably handsome with just a simple outfit. Nakaputing v-neck shirt siya, denim pants at sneakers. Kaya naman napapairap na lamang ko sa kawalan na makita kung papaano lantarang maiwan tingin ng mga kababaihan sa kanya habang naglalakad patungong parking lot. Nagkasalubong pa namin si Louie na pasipol-sipol at pinaglalaro ng susi ng kanyang kotse. Tumigil siya sa paglalakad na makita kami. Where are you going? Carlos asked coldly at him. Ngumisi si Louie at pinasadahan ng daliri ang kanyang buhok. Have you forgotten, dude? Fetch Aya. Mahihimigan ang saya at excitement sa kanyang boses. Namilog ang bibig ko at takang nagangat ng tingin kay Carlos. Sumulyap siya sa akin at mahigpit na hinawakan ng aking kamay. Hinapit papalapit sa kanya. He then went back his gaze to his friend. Kami nang susundo sa kanya. Papunta na kaming airport. Ha? Umawang ang bibig ni Louie. Papalit-palit ang tingin sa amin. Ako na lang. Si Aya na mismo ang nagsabi na sunduin ko siya. My husband cut him off. Marahas na naparunok si Louie. Bumagsak din ang kanyang balikat bago dahan-dahan tumango sa amin. Fine, I'll go back to my cabin then. Lumingon siya sa akin na tumango. Ingat kayo ha.
Hanggang nasa biyahe na kayo papuntang airport, di pa rin ako mapakali. Paulit-ulit na nag-replay sa isip ko ang reaksyon ni Louie. He suddenly looked so devastated. On the other hand, Carlos was banging his head while listening to the stereo. The genuine and large smile did not leave his face as he smoothly moved the steering wheel. Pasimple kong pinapanood ang bawat galaw niya, kung paanong tamad na nakapatong sa bintanang kanyang siko, habang isang kamay nagmamaneho. Bahagyang nililipad ng hangin ng kanyang buhok, pero hindi naman yon naging kabawasan sa kagapuhan niya. In fact, he became 10 times hotter with it. Parang ang sarap tuloy niyang sakyan. I laughed with my own playful thoughts. His curious gaze went at me. "Are you okay, wife? Why are you laughing alone?" he asked with brows furrowed. Natutup kong aking dibdib at umiling bilang tugon. Naginit ang pisi ko sa hiyan. Tiyak na aasarin niya ako kapag nalaman niya ako nung nilalaman ng aking utak ngayon. Wala, may naalala lang ako. Umayos ako ng upo at ibinaling ang tingin sa bintana. Mula sa aking peripheral vision, nakita ko kung paano kumunot ang noo at nagtiimbag ang asawa ko. What? Who? Is that a guy you're thinking of? May pag-ako sa niya at matalim akong tinitigan. Agad naman lumipad ang palad ko sa kanyang braso at hinampas. "Eyes on the road, Carlos!" He roared with laughter and caressed my thighs. "Sorry, baby." Pabiro akong umirap at pinagkrus ang braso sa ilalim ng dibdib. 45 minutes ang biyahe from Manila to Bohol. Malapit lang naman ang airport kaya mabilis kami nakarating, pero wala pa si Aya. Tumawag siya kanina lang na medyo delayed ang flight niya. Hindi muna kami bumaba ng kotse dahil sa kalokohan ni Carlos, who just freaking had a quickie inside of his car. Marami pa namang taong dumaraan doon kaya kinakabahan ako, pero exciting din naman pala. Mabuti na lang heavy tinted ang sasakyan. Pareho kaming pawisan na matapos at sakto din naman ang paglanding ng eroplano ni Aya. Maybe we should try it also on the seashore. Isn't it romantic? And inside our cabinet and in the terrace, maybe. Inampas ko siya at pinaning kita ng mga mata. Mga buwis buhay pa ang gusto. Tigil-tigilan mo nga ako, Carlos, kung ano nung naiisip mo dyan. Muli kong ibinalik ang tingin sa aking unahan. Humahabang aking leg habang tinatanaw niya isang staff na nagtutulak sa cart na naglalaman ng mga gamit niya. She was wearing a bohemian dress. Tinaas niya sa ulong suot niyang aviators habang walang emosyon na naglalakad papalapit sa amin. Halos mapanganga ako dahil di ko maiwasang mamangha sa laki na ipinagbago niya. Mas lalo siyang gumanda at naging demure ang kanyang kilos, ibang-iba sa Aya na kilala ko. Nawala na rin ang friendly aura niya at naging intimidating ang presensya. In short, she became the female version of his brother, Aziel. Naghesitan pa akong salubungin siya dahil di ko alam kung paanong approach ba ang dapat kong gawin. "Hi, nice to see you again, Arya." She kissed my cheek. Aya, good to see you too." I answered and smiled at her. Umiti siya pabalik pero hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Kasunod niyang binilingan ng kanyang kuya na salubong kile habang pinagmamasdan ang dala niyang damit. "Kuya," she called softly and touched Carlos' shoulder. May halong pagtataka at pagkainis sa mukha ni Carlos nang ligunin ng kapatid. "What the fuck is this, Aya? Bakit ang dami mong dala? Are you gonna live here?" Sarkasikong tanong nito. "Stop overreacting, kuya. Mga damit at mahalagang gamit ang laman yan. I also bring some paperworks na hindi ko natapos. I thought you're going to unwind. Ba't ka nagdala ng trabaho dito?" Tanong pa ni Carlos. "Hindi ko nga natapos," Aya uttered irritatedly. Inawakan ko naman ang kamay ni Carlos. Inilingan siya bilang babala. Bumunto hininga siya at unti-unting lumambot ang ekspresyon. "Fine. I am sorry for overreacting." He gave up easily. Nang ligunin ko si Aya, kitang-kita ko kung paano dumaan ang pagkamangha sa kanyang mga mata, pero hindi siya nagsalita. Nagbiyahe na kami pabalik sa resort at nagkaroon ng simpleng salo-salo na ipinahanda ni Carlos para kay Aya. Hindi naman din yun nagtagal dahil alam naming pagod din siya sa biyahe at kailangan niya ng magpahinga. Kinuwang lahat ni Carlos ang paperwork sa dala ni Aya at siya lang tumapos nun para wala ng iba pang iisiping nakabingbing trabaho ang kapatid niya. Little by little, I got to know him deeper and made me love him even more. Masasabi kong sobrang laki na talaga na ipinagbago ni Aziel kumpara noon. Mas naging open kami sa isa't isa kaya naman iiwasan namin ang pagtatalo at hindi pagkakaintindihan sa pagitan naming dalawa. We always listen and compromise with each other. We respect and understand my decision or if ever we want to have our me time. It's a good thing na nakaya ninyong ayusin ang relasyon ni Kuya. Aya smiled faintly as she looked up at the sky. And to clear things up, Anne told me that he did not cheat. She's not a mistress. Nanigas ako sa aking kinaupuan at nahigit ang aking hininga. Anna was depressed and she always needed validation.
Her parents requested Kuya to guide her or ipamabagsak nilang lahat ng negosyo ng Navarro at sa Avedra. They put all the blame on Kuya Carlos, and Kuya was too guilty, so he agreed. He felt like kaya nangyari iyon kay Anne ay dahil na rin sa kapabayaan niya. I don't know why she is explaining this to me. Hindi ko ito tinanong kay Aziel kailanman dahil natatakot akong aminin niyang nagloko siya habang kasal kami. Pero magaan sa dibdib na malamang hindi pala. Naiintindihan ko na ngayon ang galit sa akin ni Anne. At wala akong karapatan na questionin yun. Lahat kami nahirapan. Lahat may parte sa pagkakamali. Ang tanging hinihiling at pinagdarasal ko lamang tuwing gabi, sana tuluyan na siyang gumaling. Sana dumating ang araw na mapatawad niya rin ako. My brother was an asshole, but believe he loves you so much that he could trade everything for you. Napayoko ako at pinaglaruan ng aking mga daliri. Di ko alam kung bakit. Bigla na lang ako nakaramdam ng konsensya dahil sa sinabi niya. Tila isa yung bato na kahit anong iwas ang gawin ko para hindi matatamaan at matatamaan pa rin ako. Good thing he wasn't around here. Nasa cabin siya at nagtatrabaho kahit gabi na. Iniyaan niya ako lumabas dahil kasama ko naman si Aya. I'm sorry. You don't have to say sorry. It's Kuya's decision and it's not your fault. Aniya at bumuntong hininga. Actually, aamin na ako tiyan. Pumunta talaga ako dito para sana kumbinsin si Kuya na bumalik ng kumpanya. Hinahanap rin siya ni Mommy and Daddy. She trailed off and looked at me. But seeing him genuinely happy and free here, it makes me think twice, Arya, because I already know that what will be his answer. Lumunok ako na marahas bago sumagot. Do you want me to ask him? I will try my best to pursue. She shook her hands at me. No, please. But you said you need him there. His happiness is the most crucial for me. Matagal na yung ipinagkait sa sarili niya. You've both been through a lot and now that you're both doing okay, I don't want to take it away. Tumango ako pero hindi pa rin ako kontento roon. Tinanong ko rin kay Aya kung kamusta ng kalagayan ngayon ni Daddy Vince dahil nasa ospital na ito nung huling pagkikita namin. He's fine now. Triple ang pag-iingat namin sa kanya dahil anytime pwede siyang atakin at baka hindi na raw makarecover pa. Malungkot ang sambit niya sa akin. I felt sad too. Kahit meron akong konting pagtatampo, hindi ko pa rin maaalis na isa siya sa nagparamdam sa akin ng kalinga na kahit kailan di ko naramdaman sa aking ama. Di na rin kami nagtagal pa sa pagkukwentuhan. Umalis na siya na makita niya si Louie papalapit sa direksyon namin. I did not ask the question why she was avoiding him. Nasabi na sa akin lahat kanina ng dakilang chismoso na si Carlos. Pagbalik ko sa cabin, sinubukan kong buksan ang usapang panunumbalik niya sa Maynila at sa kumpanya. Sinubukan ko siyang kumbinsihin. Ginamit ko ng lahat ng alas pero sa huli wala rin akong napala. Desidido talaga siyang manatili dito. You know how much I love you and how much I'm willing to give you everything. But not this, baby. I won't go back to Manila, not unless you come with me too. Tiimbagang ngunit may lambing pa ring wika niya. Kahit na ako mag-top at ikaw sa bottom, hindi ka rin papayag? Nakanguso kong tanong pero syempre nagbibiro lang. Baka sakali lang nakagatin niyang pagpapaawa ko. Natigilan siya sa pagbabasa ng hawak niyang papeles. Kumistap ang kanyang mata at awang ang labi na tumingin sa akin. Matunog akong umisi kaya kumurap-kurap siya tila ba biglang natauhan. Pilit niyang ginawang istrikto ang kanyang emosyon at inayos ang suot niyang reading glasses. Where the hell did you learn those words? He questioned me, a bit frustrated and displeased. I shrugged my shoulders and grinned cutely at him. Wala, narinig ko sa tabi-tabi at saka nakita ko sa internet. Ngumiwi siya at umiling na bumalik sa ginagawa. Kung ano nung natututuhan mo, Arya. Parang tatay na saway niya sa akin. At hindi ko magets kung bakit sa akin napuntang usapan at nakatikim ako ng matinding sermon mula sa kanya. Kung kanina ako nangaasar at nagugulo, ngayon naman nagmukha ako maamong tupa. Days had passed and everything became better. We found peace and calmness here. Sa isang cabin na kami tumutuloy ni Carlos at balak pa niyang iparenovate iyon para mas palakihin pa. Simple lang ang buhay namin dito. Walang karangyaan pero kontento at masayang-masaya na. Kaligayahan ni minsan hindi kayang bilhin ng tumbasan ng pera. Mabilis ngang lumipas ang araw at buwan na hindi namin namamalayan. Nag-celebrate kami ng Pasko at bagong taon na magkasama. At eksaktong magpatak ng alas 12 ng gabi, lumahod siya sa aking harapan para muli akong ayain magpakasal sa pangalawang pagkakataon. Sa tamang paraan, sa walang halong pamimilit at nararamdaman, sa magaan na kalooban at walang ibang taong tinatapakan. Pero kagaya nga na sinasabi ng iba, lahat ng saya mayroon ding hangganan.